may unit tayo ngayon. Bale, ito si Sir, lumalaban ng drag race to eh. Para ano pa Sir? San Pedro po. San Pedro, Laguna. Bale, pumapagpag daw yung likod niya kasi tagas na ngayon lang. So hindi lang natin to ayusin. Usually natin to lang pang drag race talaga. Kasi more likely pagka sa drag race, ang pressure lahat nasa huli. Kasi umaangat yung ano niya no. Ayun, nabanggit ni Sir no na yung nga daw iba yung ang nilalagay daw sa front shocks is yung tawag dito gear oil, so hindi fork oil. So kaya nila ginagawa yun is para bumagal yung galaw ng shocks, mag slow siya kasi mas makapal yun eh, mas mataas yung viscosity niya. Sabihin mas nahihirapan pumasok yung oil sa butas ng mga shims dun sa piston, kaya yun ang ginagawa nila. Exemption naman yun eh, okay lang naman yun kung sa racetrack, pero kasi hindi advisable yung sa daily. Pero yun nga, dahil sa rekta naman, sa drag race naman kami, okay lang yun ganun. Pero alam nyo, hindi yun na kailangan gawin yun kung merong rebound adjuster at saka compression adjuster yung shocks yung sa huli yun, kasi doon nakokontrol mo yung tigas at saka yung lambot, yung bagal at bilis ng rebound. So yun, kasi yung mga ganyang oil tulad ng iba nilalagay hydraulic oil, hindi kasi siya nakadesign para sa sa cavitation. May cavitation tayo tinatawag eh. Ito yung rapid movement ng piston sa loob ng shocks, which is nagkikreate yun ng bubbles. Hindi siya designed for doon, mga hydraulic oil at saka yung gear oil. So yun, kaya minsan nagkakaroon ng inconsistency sa dumping. Minsan mapapansin mo, bakit ang lambot mo masyado, kinabukasan parang tigas yun. So hindi siya consistent. So yun. At dito si Sir kanina, nakita nyo naman may gas-gas yung rad niya. So disappoint ako kasi layo pa pinanggalingan ni Sir, San Pedro pa, tapos biglang ganun. So yun, nagbabayad na si Sir. So binili ko yung 1/3 ng pera kasi hindi ako satisfied eh. Pakinggan natin pa. Naloba tayo kanina kaya hindi tayo nakapag-video. So yun, ito pag-usapan na natin sa tungkol sa drag racing, kung ano yung suspension tuning dapat. Napaka-importante ng ginagampanan ng rear shock suspension, kasi talagang pagka-take off ng motor, nalilipat lahat ng force galing unahan sa likuran. So talagang merong part na magsisit dyan. Paano ba yung seat? Yun yung umaangat talaga yung una. Pero kailangan gradually, dahan-dahan, kailangan bumaba siya. Dahan-dahan, gradually lang dapat, hindi pwedeng mabilis. Kasi pag mabilis, ang tendency nun, yung yung tire mo, ganun siya. Para siya nanginginig. So ganun siya. Kaya napakalaki ng ginagampanan dyan ng rebound at ng compression. Kasi ang trabaho ni compression, mag-absorb siya ng impact. Mag-absorb siya, pero hindi ganun ka bilis. Kumbaga gradually yung dumping niya. Kumbaga doon nagbe-base kung gaano kabilis i-absorb or gaano kataas yung force na i-absorb nung rear na wheel. Nakabase yun sa compression o sa tigas. Tapos kung gaano nyo naman katagal ibalik sa rebound naman yun. Yun yung trabaho naman ni soft and hard sa rebound. Kailangan mabagal siya.
Dapat dito 4 seconds gradually nakababa na ulit si ano, o nakabalik na agad si rear shock pagka-compress niya. So ganun yung trabaho niya. Kasi talagang may part talaga na mag-i-squat squat. Talagang nandito lahat, parang naka-lower na siya kasi na-compress dito. Yung unahan naman yung medyo mataas. Pero dapat babalik yun gradually. On sag naman, ito mali lang naman tong i-tune kahit mismong sa racetrack na. Depende to sa sa weight ng hinete. Ito yung pagkasakay mo ng motor. Pagkasakay mo ng motor, depende sa weight ng hinete. Ganyan. Pagkasakay ng hinete, may part na bababa na agad yung yung rear shock. Kumbaga parang inaakma niya yung weight nung yung sakay niya Isag yung tawag doon. Ibig sabihin, nakasakay yung hinente, bumababa yung shock niya. Kailangan lang i-adjust yung niya. Yung sa preload niya. So, i-adjust lang, mag-plus lang sa preload. Pag nawala na yung sag, okay na. Bakit importante sa drag race yun? Kasi sa drag race, kumbaga na yan ready to take off na yan Kumbaga parang dapat aggressive yung shock mo. Kasi nga, may tendency na sisipa yung motor. Sisipa yung yung sa bola, sa belt, tas biglang mag-i-ignite sa gulong. Ibig sabihin talagang yung shock mo, ibababa talaga yan. Mako-compress yan. Pero mababawasan yun sa pamagitan ng pag-tune para maiwasan yung sag. Ibig sabihin nun, pagka take off mo, hindi na siya, kasi syempre importante dito bawat segundo Yung pagka take off mo, naka-ready na agad si shock mo. Na, ready na ako. I-absorb ko na yung yung force yung lakas ng makina mo. Ako na bahala dyan. Kaya pag-ignite nun, konti na lang yung ibababa niya. Yung lakas nung impact na i-absorb niya. Kasi naka-ready na aggressive na yung niya Naka-preload na siya compare sa pag nag-take off ka ng may sag. Us move.